Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Kambal na parehong nagtapos sa bilang magna cum laude, hinangaan ng mga netizen. 101-year-old lola sa Ohio, hinangaan dahil sa pagiging energetic nito sa trabaho. Racing ng 200 kataong nakasuot ng T-Rex costume ginanap sa Washington. Masinsinang pag-uusap ng isang 3-year-old toddler at kanyang ina, kinaantigan ng netizens. Filipino drag queen Taylor Shish featured sa isang American TV program. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na iyon pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, The Stellar Twins. Marahil ay wala nang iba pang hihilingin ang mga magulang kung sila ay biniyayaan ng mga mabubuti at matatalinong anak. Katulad na lamang ng mag-asawa mula Lipa, Batangas. Ang kanila kasing kambal na anak, sabay na nagtapos sa kursong psychology at parehong magna cum laude. Ang tagumpay ng academic achievers na sina Rainier at Royce manalo. Panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Kambal na tagumpay ang nakamit ng kambal na college graduates mula Lipa City, Batangas. Kaya naman doble rin ang galak ng kanilang mga magulang. Meet Royce Clark and Rainier Chester Manalo, ang academic achiever twins. Nito lamang Agosto ay nagtapos mula De La Salle, Lipa, sina Royce at Rainier. Parehong sa kursong Bachelor of Science in Psychology. At ang kambal, parehong graduate bilang magna cum laude. Kaya naman walang mapaglagyan ng tuwa ng kanilang mga magulang na sina Romabel at Zaldi Manalo. Simula pa lamang daw noong mga bata sila, talagang magkaklase na sina Royce at Rainier. At mula noon hanggang sa kanilang pagtatapos sa kolehiyo ay consistent honor students ang kambal. Ayon kina Royce at Rainier, wala raw kompetisyon sa pagitan nilang dalawa. Lagi pa nga raw nilang sinusuportahan ang isa't isa sa kanilang pag-aaral. Sa ngayon, puspusan naman na ang kanilang paghahanda para sa board exam sa susunod na taon. Sa ating next viral story, age doesn't matter. Pinatunayan yan ng isang 101-year-old lola sa Ohio, USA dahil sa kanyang Wonder Woman na lakas. Tila minamanilang kasi ni Lola ang pagtatrabaho ng 8 oras sa isang araw. Bukod pa rito, si Lola ay isa rin palang makeup at skincare enthusiast. Ang secret sa youthful at long life ni Lola Jane Sa edad na 101, ang American citizen na si Jane Burns ay patuloy pa ring nagtatrabaho sa isang fabric store sa Ohio. Paggugupit ng tela ang pangunahin niyang trabaho sa loob ng 26 years. Ayon sa kanya, hindi siya kailanman nagkaroon ng problema sa trabaho dahil malinaw pa rin ang kanyang paningin. Tanong ng mga netizen, kamusta naman ang lifestyle ni Lola Jane? Ang sagot ay pagiging aktibo at pagkain ng kahit ano tulad ng paborito niyang karne, bacon at butter. Hirit pa ng mga netizen, skincare reveal naman dyan, Lola Jane. Kaya worry no more dahil ni-reveal na ni Lola na hindi siya gumagamit ng sabon sa muka dahil ito ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng wrinkles. Dagdag pa niya, regular din siyang gumagamit ng beauty products tulad ng moisturizer at makeup.
Dahil simulat sa pool ay nakahiligan na niya ang paglalagay ng full makeup, lalo na noong siya ay nasa kanyang 20s pa. Lalo pang nagpawaw ang mga netizen dahil si Lola Jane pala ay isa ring cancer survivor. Na-diagnose ito na may colon cancer noong 1995. Kaya naman payo ni Lola Jane sa mga bagets at feeling bagets, ugaliing maging aktibo sa pagtatrabaho o sa pag-eehersisyo para humaba pa ang iyong buhay. Sa ating next trending story, karera ng dinosaur. Sanay ng mga tao sa karera ng sasakyan, motorsiklo at maging sa karera sa pagtakbo. Pero paano kung sabihin kong kamakailan lang ay naganap ang karera ng mga dinosaur? Tama po kayo ng dinig. Pero paglilinaw, hindi ito yung mga totoo at ancient reptiles na namuhay sa Earth million years ago. Ito ay isa lamang karera na nilahukan ng parehong bata at matanda habang nakasuot ng T-Rex costume. Ang nakaka-good vibes at unique na T-Rex race na yan, panoorin sa trending report ni Millie Borja. And they're off in the kids' T-Rex race. Bumalik sa Asian Time ang isang horse racing track na ito sa Washington kamakailan. Pero hindi dahil may ipinagdiwang na mahalagang pangyayari sa kasaysayan, kundi dahil nagtipon-tipon ang nasa 200 dinosaur. Pero paglilinaw, hindi ito buhay na dinosaur. Ang event na ito ay tinawag na 2023 T-Rex World Championship, kung saan mula bata hanggang matanda nakiisa sa karera ng pagtakbo habang suot ang kani-kanilang dinosaur costumes na nakuha nila for free. Ang dinosaur race na ginawa sa Emerald's Town, isang thoroughbred racetrack sa Washington, ay nagsimula noong 2017 bilang isa lamang team building activity hanggang sa taon-taon na itong isinasagawa at kamakailan lang 3 adult ang nanalo at naunang nakarating sa finish line. Para sa ating next viral story, You're my best friend, Mama. Marahil ang pinakamagandang biyayang ibinibigay sa isang ina ay ang kanyang anak na siyang naghahatid ng saya sa pamilya. Sa isang viral video sa social media, tampok ang isang toddler na dinamayan ang kanyang ina nang makita niya itong umiiyak. Ang 3-year-old na si Callie, hinangaan ng netizens dahil sa husay nitong makipag-usap na siyang nagpagaan sa bigat na nararamdaman ng kanyang mommy na si Julie. Silipin ang nakakaantig na pag-uusap ng mag-ina sa trending report ni Liway Abbas. Minsan, kapag hindi na natin kinakaya ang bigat na nararamdaman ay bigla na lang tayong umiiyak sa isang sulok dahil naiisip natin na sa mundong ito, wala kang ibang kakampi kundi ang iyong sarili. Pero hindi rin naman masama na maglabas ng tunay na nararamdaman sa ibang tao para gumaan man lang ang bigat sa dibdib kahit papaano. Katulad na lang ng mommy na ito na si Julie na viral ngayon sa social media, tampok ang heart-to-heart talk nila ng kanyang anak na si Callie matapos umano siyang makaramdam ng lungkot at napaiyak na lang. Sa kanyang Facebook post, binahagi ni Mommy Julie ang comforting words ng 3-year-old na anak na si Callie. It's not all people's his fault. It was nobody's fault because you're my best friend. Ayon kay Julie, pinaliwanag niya sa anak na minsan ay napapagalitan niya ito, kaya nararamdaman niya na hindi siya naging mabuting ina. Pero ito ang paliwanag ni Callie na siyang nagpaiyak sa kanyang mommy. It isn't your fault. You just do this and like that, you take care of me. Bukod pa riyan, tinuruan pa ni Callie si Mommy Julie kung paano unawain ang sarili. To understand yourself. Oh, really? Yeah. Can you teach me now? Yeah. First you have to calm down and you have to exhale.
Si Callie, nangako naman sa kanyang mommy na mamahalin niya ito hanggang sa pagtanda. Mother, Yeah. I still love you. Really? Even when I get old? Yeah, I still understand you. You're the sweetest. Sabi pa nga ni Mommy Julie na amazed daw siya sa husay ni Callie na magpaabot ng emotional support at alam niyang balang araw, magiging isang mabuting kaibigan din ang kanyang anak. Ang video ng mag-ina ay umabot na sa mahigit 400,000 views at mahigit 24,000 reactions sa Facebook. At para sa trending showbiz balita, Filipino drag queen Taylor Swift featured sa isang American TV program. Tutukan yan sa report ng ating Showbiz Angel. Ibang level na talaga si Taylor Swift. Ang Filipino drag queen kasi featured lang naman sa US morning show na Good Morning America. Sa isang episode ng naturang programa noong September 2, ibinida rito ang viral TikTok video si Taylor Swift sa ilang mall sa bansa kung saan siya ay nag-aalala international superstar Taylor Swift. Si Taylor Swift kasi o ma-coronel sa tunay na buhay, gumawa ng kanyang sariling version ng Eras Tour para sa Pinoy Swifties. Ayon kay Taylor Swift, taong 2009 noong nagsimula siyang maging fan ng pop superstar. Revelation pa niya, ang pinaka-challenging tuwing pe-perform ay ang madali ang pagpapalit ng costume. At nang matanong naman ito kung ano ang kanyang favorite Taylor Swift songs na i-perform, You Belong With Me, Love Story, We Are Never Ever Getting Back Together, at Cruel Summer ang kanyang naging sagot. Pinuri naman ng Good Morning America anchors ang pagiging creative ng Pinoy drag performer. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ni Lola, o diba, na talaga namang parang youngster pa rin kapag kumilos. 101 years old na, pero talaga namang hyper at energetic pa rin. Nakakapagtrabaho nga ng 8 oras sa isang araw. Di po ba nakakabilib? At syempre, sa tao po normal ang tumanda. Aging is a normal and natural way of life, ika nga. At darating din po tayong lahat dyan. Pero itong si Lola, sa halip na katakutan ito, ay mukhang in-embrace pa rin niya. At syempre, may mga magagandang tips po siya na ibinahagi po sa lahat po ng mga netizens po natin. Katulad ng pag-aalaga sa sarili, pagiging active. Syempre, wag lang uupo buong araw at walang gagawin. Kailangan kilos-kilos, galaw-galaw din, o diba, para buhay na buhay ang isip at ang katawan. Syempre, exercise, diba? Kaya nga siguro malakas pa rin at maliksi si Lola. At the same time, kaya po tumagal po siya siguro ng ganyan dahil inaalagaan niya po ang kanyang sarili. O diba, ma-beauty pa rin si Lola. Kumbaga sa skincare and of course sa makeup, talaga namang hilig din niya ito. Kaya naman pretty at beautiful pa rin kahit anong edad. Kaya nakakabilib po at nakaka-inspire. Kaya tayo, let's aim po kung kakayanin natin na maging katulad din ni Lola. Hindi man umabot ng 101 years old, we will of course age gracefully. At syempre panatilihin po natin habang bata rin tayo na maging malusog po tayo. Iwasan po natin ang mga masasamang bisyo dahil alam naman po natin kapag tumanda tayo, sisingilin po tayo ng ating katawan. Let's love ourselves, let's love our body and our mind para masaya po tayo. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
mga trending videos na pinag-usapan. At ngayon, may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyong.